Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pong pagpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubaybayan, tumututok dito sa ating programa. At syempre binabati po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa abroad, na patuloy po na nakasubaybayan, tumututok dito sa ating programa. At maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po! At syempre, sa umaga pong ito mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At sa araw nito mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong nangyari na pagpasok ng isang sheriff tuloy. Ng isang sheriff dito sa lupain ni Attorney Libito, Baligod, na kung saan ay napabalita na kung itong tatlong CCTV ay sinira di umano nitong sheriff na Tolonges na ito. At sinira yung bakod. Dahil sa ginawa nila, nag-warning shot po itong mga security guard ni Attorney Libito Baligod. Mga Tolonges ba naman Diba? Balita ko pa mga kababayan, itong pagpasok nga ng sheriff na ito ay mali-mali pa. Akala siguro ng sheriff na yun, nung araw na yun ay may pasok. Pero tinignan po, na pag-alaman ni Attorney Libito Baligod na walang pasok ang korte. Saan nang galing yung sheriff na yun? Baka galing sa Sierra Madre. Isa pa sa nakakatawa at pangyayaring ito na tila bagay mayroong mga monkey business itong mga Tolonges na ito, may dumating na mga pulis na galing sa, kundi po tayo nagkakamali, sa NCRPO. At nung tinanong ni Attorney Baligod o Libito Baligod kung sila ba ay dumaan sa proseso, natuklasan po ng ating kaibigan Libito Baligod na hindi sila dumaan sa tamang proseso, kundi sumunod lamang sila na parang mga aso. Wag namang gayon. Ang sinasabi ko sa inyo, ilang beses na sinasabi ng ating mga kongrehista, the way you move, the way you talk, dapat kayo ay nadaan sa proseso dahil mga polis kayo, hindi kayo mga aso na pag sinabing kagat-kagat. Hindi kayo katulad ng mga aso na kapag tinanggal sa tali, at pag sinabing kagat ay nakagat na lang bigla. Kayo ay mga nag-aaral ng criminology, nag-aaral ng batas. Anong nangyayari? Kitang-kita ho natin mga kababayan. Doon po sa naging video, sabi nitong Tolonges na sheriff na ito, hindi ko maintindihan kung talagang sheriff ba ito o cowboy. Ang sabi, magbabarilan tayo. Sinagot syempre ni Attorney Baligod,
Siya yung nauna magtanong eh. Hindi naman umaatras ito si Attorney Baligod. Tapos sabi niya, sige, ano yan from the record daw. Ikaw yung dapat i-record, ikaw yung naghamon eh. Sinasabayan ka lang. 'Di ba? Sinasabayan ka lang. Kung sino ka mga sheriff ka, tontolongges ka, kaya nga yung mga sheriff minsan kasi wala na sa utak tong mga to eh. Kaya kung naalala ninyo mga minamahal kong mga kababayan sa mga kababayan ko diyan sa Davao City, lola ko sa side ng aking ina ay taga diyan sa Matina Aplaya, no? At ako ay nakapag-aral diyan ng elementary. So, kung maaalala ninyo, may isang sheriff na pumunta doon sa isang squatter. Abay ang gusto at nagpupumilit na kung saan gusto niya nang paalisin yung mga naninirahan doon. Dumating si Inday Sara. Ano nangyari doon sa sheriff? Ginawang patsimbang ni Sara Duterte. Chulokoy eh. Doon kakampi ako doon ni Sara Duterte kasi para sa akin pabor yun. Kasi ang pinagtanggol niya doon talagang yung mga kababayan kong mahirap. Kaya doon saludo ko sa kanya. Mga sheriff kasi akala mo talo pa yung judge. Malamang itong sheriff na ito kaya nagkukumahol ito na paalisin itong si Attorney Baligod dahil sa ito siguro ay nabigyan ng Titan. Biro mo ba naman pumasok na walang pasok? Di nagmistula siyang peking sheriff. Ito naman mga tolongges na ibang mga pulis dyan sa NCRPO, isa din kayo mga tolongges dyan, mga hinayupak kayo. Saan na ba talaga yung pinag-aralan ninyo bilang mga pulis? Pasok kayo ng pasok. Paano kung pinasukan ninyo may nakaabang balang bomba dyan, di ubos kayo? Nakintaiting naman talaga. Kailan ba matututo ang ating mga kapulisan sa tamang proseso? Tinatanong ni Attorney Baligod kung kayo ba ay dumaan sa proseso, walang may pakita itong dokumento itong mga taga-NCRPO na kung saan hinakot ng sheriff na ito. Ewan ko lang kung anong reliyon nito, baka ito ay reliyon na kalaban natin. Kaya ganun kataas ng sungay. Malamang sa itsura pala't pananalita, di ba? Halata na naalaga dito ni Manalo. Sa ano pa lang pananalita pa lang, tsaka sa kilos garapal. Di ba? Balita ko, itong Titan, may-ari ng Titan, malamang Iglesia ni Cristo din to. Anak ng teteng naman Kaya pasalamat na lang at itong si Attorney Libito Baligod ay matapang katulad ko. Buti na lang itong si Attorney Baligod ay hindi pwedeng basta-bastahin mo na lang na Siyempre attorney to Ito namang hinayupak at walang modong judge na si Ralph Lee. Ikaw ang hinayupak ang judge ka. May sumingit pa. Diba? Marami ng katiwalian to. Dapat to kasuhan to ng administrative. Balita ko sa judge na to, may topak sa utak to. Ikaw Ralph Lee, wala akong pakialam sa'yo kahit judge ka pang hinayupak ka. Pero bakit ka nag-uutos sa sheriff na wala namang pasok? Judge ka pa ba? Anak ng teteng naman Makinig ka Ralph Lee. Huwag mong ginagamit ang iyong pagiging judge para abusuhin. Yan ang hirap sa inyo O baka nabayaran ka ng Titan. Kaya nagkukumahol kayo na makuha agad yung lupa dito kay Attorney Libito Baligod. Malas nyo lang at si Attorney Baligod ang kinalaban nyo. Kilala ko tong abogadong to. Sobrang bait ng abogadong to, sa totoo lang. Wala akong masabi sa abogadong ito.
Sa lahat na siguro ng abogadong nakilala ko, si Attorney Baligod na ang pinakamabuting abogado na nakilala ko. At sa lahat naman ng pinakamasamang abogado na nakilala ko, si Tapasio na Iglesia ni Cristo. Di ba? Tingnan nyo kung sino kinampihan ni Tapasio. O hindi yung masasamang tao, yun ang gusto nila eh. Doon sila magkakapere eh. Ewan ko nga eh. O, di ba? O. Kala siguro ni Tapasio magagamit niya yung pagiging iglesia niya. Kala niya makukoneksyonan niya lahat pati korte. Lumaki yung mga ulo eh. Marami na daw sila. Matatag na daw sila. Matatag sa mata niya. Di ba? Hindi nga nagsabi yung mga Muslim na mas matatag. Di ba? Hindi nga nagmalaki yung mga Islam na hindi kayang kurutin man lang ng subukan nilang galawin ng mga Islam. Diba? Ubos lahat ng Iglesia ni Cristo. Diba? Mga kababayan, itong judge na ito, na si Ralph Lee, ewan ko kung anong laman ng utak nito mga kababayan. Diba? May proseso naman. Inutusan ng kataas-taasang korte sa dapat niyang gawin, pero ayaw sumunod. Kaya nararapat lamang nakasuhan ni Atty. Baligod itong judge na ito. Ewan ko kung judge pa ba utak nito, baka na suot na lang niya yung judge, pero yung utak nito wala na. Baka may tama na sa utak to. Ito naman pati itong isang sheriff. Akala mo kung sino? Kutusan kita dyan, makita mo. Kung umasta ka, kala mo, sheriff ka lang, wala kang pinagkaiba sa barangay Tanod. Kung umasta ka. Ito naman mga tangang taga NCRPO, saksakan ng katangahan at bobo, tira lang ng tira. Ewan ko sino nagpadala nito, malamang yung amo ng mga ito wala din utak. O yung head nito. Sino ba ngayon ang head ng NCRPO? Kung sino ka man, diyan ka na lang. Mga santambak ng mga tolongges. Dapat kasuhan din tong mga to. Ang gusto ko dito, kung ako masusunod, firing squad to. Kita ko may mga official doon eh. Yung malalaki na yung ranggo, yung kernel hanggang pataas, bitay. Doon sa mabababa, sila elektrika. Doon sa mga PO, doon sa mga patrolman, mga palanguyin doon sa dagat na walang salbabida. Pag nakauwi, swerte. Pag hindi, goodbye. Diba? Mga kababayan, lumalala na po ang sitwasyon natin dito sa ating bansa dahil nga sa mga tolongges at mga nasa gobyerno na ayaw sumunod sa batas natin sa ating panggobyerno. Nangyari yung na yan dito daw sa 14th Street, Barangay Dabayan, Lagi. Kung di ako nagkakam sa New Manila, Quezon City. Di ba? Talaga naman. Gustong kunin nung Titan yung 7 hectares. Naniniwala naman ako, hindi naman yan mapupunta kay Atty. Baligod. Yung lupain na yan, kung yan ay hindi dumaan sa proseso. Hindi naman yan si Tapasio na kayang mag-magic. Hindi naman si Tapasio na membro ng Iglesia ni Cristo na puro kawalang yaan lang. Lahat ng mga kasinungalingan, dun siya. Biro mo, yung kalaban ni sino sikat na dancer, dun siya kumampi. Ipinail pa dun sa kataas-taasang hukuman. Ang nangyari, laya pa rin si Navarro. Kasi, di ba? Kaya ako sa inyo mga kababayan, pag kumuha kayo ng abogado, wag yung mga abogado galing sa Iglesia ni Cristo, mga sinungaling yan. Magagaling yan sa yan ang pinakamagaling sila dyan, yung mag-deny. Kahit alam na ng mga tao kung sinong gumawa ng krimen, tatanggi pa rin nila.
Kahit nakita na sa kapilya nila yung mga baril, sabihin, hindi. Walang pinagkaiba kay Arne Tevez. Tsaka kay Henry Tevez, nakita ng lahat-lahat doon sa kanilang lupain yung mga armas, abay todo tanggi pa rin. Diba? Abay syempre, ayaw nilang mabawasan ng tao dahil pag nabawasan ng tao dyan sa kanilang reliyon, sigurado na uunti yung kanilang koneksyon, kukunti din yung kanilang magiging koleksyon pagdating ng eleksyon. Ay kaya ganaon, kaya mataas ang kanilang mga ambisyon. Kaya kinakailangan sila ay laging nasa kondisyon. Diba? Kaya pagdating ng eleksyon, abay alam na lahat ng mga politiko na gustong umupo, abay nandoon katabi ng kanilang mga nagmi-meeting sila at mayroong mga sisyon. Syon. Diba? Ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin kung ako yung gwardiya, kahit pa pulis yung nandoon o sino man, dahil nasa jurisdiction sila, kung ako sa kanila, pinaputokan na nila, pati yung mga inubos na nila eh. Kasi nasa jurisdiction sila, pinapasok mo nila yung mga pulis. Pagdating doon sa rat-ratan nila. Diba? Para magkaroon ng leksyon tong mga to. Unahin nila yung may mga ranggo para matuto. Diba? Wala silang ititira doon. Tapos yung sheriff, pag nandun ang buhay pa, balatan nila ng buhay. Diba? Tapang nung sheriff, akala nyo kung sino siya makapag-utos. Sige na, go. Paluin kita sa ulo eh. Baka mamaya, diba? Itong mga ganitong uri ng tao ang dapat binabalatan ng buhay. Diba? Sa akin nga palang kamag-anak dyan mabuhay ang BM ang 29. BM29. Lalong-lalo na sa aking mga pinsan dyan sa Zamboanga City. Dyan sa mga kapatid natin sa BM29, mabuhay. At sana may dumating ang panahon na mabalik uli ako dyan at magkita-kita tayo. Lalo na sa aking pinsan sa Dulap. Yung aking pinsan na Dulap na isa na naging commander ng buong jail ng colony diyan sa Zamboanga, dinala na kasi doon sa sa Iwahig. So ganun pa man pinsan, sana maganda yung kalagayan diyan. Sa lahat ng lalo na sa akin mga barkada diyan, lalo na kay Jabal. Kamusta kayong lahat diyan? Sana nasa magandang kayo sitwasyon. Okay, maging sa ating mga kababayan tulad ng sinasabi ko, babalik tayo dito mga kababayan. Talagang napakatulonggis naman talaga ng walang mapili. Ano kayang reliyon nitong Rapli na to? Malamang Iglesia ni Cristo din to eh. Wala sa ayos walang utak eh. Sana malaman natin siguro Iglesia, alam ko ang makakagawa lang ng ganitong mga kasamaan, Iglesia ni Cristo lang eh. Pag Katoliko, mababait yan. Mga pastor, yung mga mga Jehovah, Adventist, mababait yan, mabababang loob yung mga yan. Hindi katulad ng mga sa iglesia, hanggang sa ministro, tingnan niyo pag nagsalita. Ako natutuwa ako, nabibless ako lalo na doon sa dating daan, na kahit inaapi pala sila nung Iglesia ni Cristo. Nakikita ko yung pagpapakumbaba nila. Hindi mo sila makikitaan na nagsasalita ng kung ano-ano. Pero ito, magmula sa ministro hanggang sa mga membro, tingnan nyo. Parang fraternity. Ang gagaling magmura. Siguro hindi to tinuruan ng, makikita mo naman sa kanilang mga salita eh. Sa kanilang mga galaw pati. Na sila ay nagpapanggap lang na Iglesia ni Cristo. Diba? Pag pinakita ko sa inyo yung mga text sa akin, yung mga abay malupit pa nga sa akin magmura eh. Sabi nila, Iglesia sila ni Cristo. Hindi naman yan ang tinuro ni Cristo. Di lalo ko lang nakikita yung kawalang ni aninyaw. Diba? Hindi siguro nila hindi nila alam, diba? Paano nila maaaka yung isang tao? Pagpalagay na natin na mali ako. Tama sila. Tama ba na takutin nila ako?
Tama ba na pagbantaan nila ako? Napapatayin? Tama ba na magsalita sila ng kung ano? Hindi siguro tinuro sa kanila ng kanilang ministro o kanilang na ibigin mo ang iyong kaaway. Ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo, patayin mo ang iyong kaaway. 'Di ba? Hindi siguro tinuro sa kanila, do not overcome evil but overcome evil with God. 'Di ba? Makikita mo pati sa mga membro. Isang araw, padadamihin ko pa yung mga message nila na puro mga pangit. Para masabi ko sa inyo na itong mga to, mga nagpapanggap lang na Iglesia ni Cristo, pero mga totoo, Iglesia sila ni Manalo. Diba? Totoo yung sinabi ng pastor na tumawag sa akin at ng iba pang mga ministro ng ibang reliyon na makikita nga sa gawa. Salamat na lang. Diba? Oh. Kaya bago po tayo magtapos dito, nananawagan po ko lalong-lalo na sa mga kababayan nating Katoliko. Meron po tayong isang channel. Ito po ay Epipanyo. Yan po, makikita po sa ating screen. Yan po yung ating isang channel. Mapapakinggan nyo po dyan yung mas yung pinaka-maiinit at mahanghang na mga salita na aking binibitawan sa mga tulonggis at hayop na mga tao na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan at maging sa inaabuso yung kanilang pagiging mayaman. Kaya mga kababayan, para ma-enjoy po kayo, i-subscribe nyo na po yung ating bagong channel doon po sa kabila at doon ko po ipapalabas yung ating mga maanghang at maiinit na mga usapin. At i-share nyo na rin po. At doon po tatalakayin natin ang mga mabibigat na usapin na hindi kayang talakayin ng ibang mga nagsasabing sila daw ay matapang, pero pagdating sa Iglesia ni Cristo, mga duwag. Kaya kung ikaw totoong matapang, kalabanin mo Iglesia ni Cristo. Di ba? Yan ang totoong matapang. O yung iba, nagtatapang-tapangan lang, natatakot sa kayang gawin ng Iglesia ni Cristo. So mga duwag kayo. Ibig sabihin, hindi kayo marunong pumatay, hindi rin kayo marunong makipaglaban. Di ba? Sabi ko nga, may nananakot sa akin dito. Sabi ko naman, sinagot ko, hindi nga ako umatras nung gera namin doon sa Marawi na halos dikitan pa yung laban. Magugulat na lang kasama kong mga tropa. Tulog na. Tinamaan na. Hindi nga ako pinanghinaan ng loob. Dito pa sa mga tolonggis na to, tatakutin ako. Sabi ko kung harapan at hindi talikuran ng laban, ay pa 1 bilyon kayong Iglesia ni Cristo, haharapin ko kayo. At wag niyo akong tatakutin ng kaso-kaso. Sabi ko nga, bago niyo ko makuha ng buhay, bago niyo ko makukuha niyo ako ng patay. At hindi ako, dahil sa inyo, papakulong ako. Nasira na ba ulo niyo? Gagamitin niyo yung influensya niyo? Gagamitin niyo yung niyo? Dahil marami kayong abogado na iglesia, marami kayong judge na iglesia, mga pulis na iglesia. Kaya mga kababayan ko, mga Katoliko, huwag niyong hayaan na maakay. Galit yung Iglesia ni Cristo sa akin dahil sinisiraan ko daw sila. Ito nga sabi ko mga gunggong to mga walang utak. Galit sila sa akin pero hindi sila nagalit dun sa Google na nakalagay doon. Isa sa kilalang kulto. Google na, i-search nyo sa Google. Ba't hindi nila kaya yung Google? Kasi hindi nila kaya. Ang kaya lang nila, yung kaya nila. Diba? Kung talagang hindi sila kulto, bakit hindi nila kayang kalabanin yung Google para alisin yung doon na hindi sila kulto? Sige nga. Kaya nagpapatulong mo ako sa mga pari, na ako'y gumawa ng sulat. At dahil po sa aking ginagawang komentaryo patungkol nga sa Iglesia ni Cristo. Total, si Google naman, yung may-ari ng YouTube na yan, ay Katoliko. Kaya humingi ako sa mga kapareha, sumulat ako sa sana magawan ng paraan na mapadala doon. Kasi alam ko, gagamitin ng Iglesia ni Cristo yung kanilang kapangyarihan, koneksyon o anuman, para mahadlangan po yung aking paghahayag ng kanilang mga kabulukan at mga kasinungalingan.
Ayaw nila yan. Kasi bakit? Hihina na po yung kanilang income tuwing eleksyon. Di ba? Kaya sabi ko nga, magkaisa sana lahat ng reliyon eh. Magwelga lahat na alisin na wag nang bigyan ng pagkakataon na bumoto yung Iglesia ni Cristo. Kasi dahil sa kanila, napakaraming korap. Maraming mga politikong mga magnanakaw, mga abusado na nakaupo ngayon dahil sa kanila. Dahil ang pinipili nila, yung pabor sa kanila. Di ba? Sila yung sumisira ng tamang eleksyon. Dahil ang nagdidesisyon sa kanila isa lang. Halimbawa sa presidente, utos nito ni yung parang mongoloid nila na ministro, yung bago ngayon. Hindi ko malaman kung nasaan yung katawan, nasa likod ba o nasa harap. 'Di ba? Hindi ko rin malaman kung nasaan yung liig. Puro salamin nakikita ko. 'Di ba? Piling presidente, mongoloid naman. 'Di ba? Oh, dahil sa sobrang niyang kasaupangan, ayaw niyang maagawan ng posisyon at pera, pinakulong niya mismong kapatid niya. Wala siyang sinanto. Yan ba ang Iglesia ni Cristo? Kahit kapatid mo, papakulong mo, wag ka lang mawala sa pwesto para ikaw yung kumamkam ng pera. Ay naku, wag niyong lokohin yung taong bayan. 'Di ba? Galit na galit sila, sasabihin sinisiraan. Wala namang sisirain sa inyo, matagal na kayong mga sira eh. 'Di ba? So, kaya nga pinapatay nila yung pari. 'Di ba? Oh. Kasi nabuking lahat ng kasinungalingan ni Felix Manalo. Doon po mapapakinggan 'yan at doon titirahin ko talaga sila ng gusto doon sa kabilang channel natin. Doon sa Epipanyo Extreme Commentator. So doon po, lahat po ng mga mabibigat at tayo lang po makakagawa niyan. Walang ibang pwedeng makagawa niyan. Nag-iisa po ang programa natin. Ha? Kaya nagsasabing matatapang kayo, kung talagang matatapang kayo, banggain yung Iglesia ni Cristo. Yan ang totoong lalaki. O sabi naman ng mga membro ng Iglesia ni Cristo, pagtanggal ka ng mukha, mga ulol. 'Di ba? Patatanggalin nyo para patiran nyo ng biglaan, nang walang kalam-alam. Katulad nung ginawa ninyo sa pare. Di naman kayo tumitira ng harapan eh. Oh, para malaman nyo agad, para gamitin yung posisyon, gamitin yung Ha? Hindi pa nasisiraan ng bayad si Epipanyo. Ha? O iba, inuuto-uto pa ako. Mga bata pa nga kayo. Kung meron man dito na walang utak, kayo na yun. Ha? Biro mo ba na tuturuan pa ako, tanggalin kayo yung COVID ngayon, sa panahon na to. Kaya ako nakamas, kayo yung COVID na dapat iwasan. 'Di ba? Oh, takam na takam yung mga membro ng Iglesia ni Cristong makapatay. Takam na takam yung mga Iglesia ni Cristo magmumura. Iglesia daw sila ni Cristo. Tingnan mo kung paano magmura. 'Di ba? Tingnan mo kung paano magbanta. Hindi lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na dapat talaga na hindi ako maniwala sa Iglesia ni Cristo dahil pinapakita nila sa akin eh. Iba yung nakikita ko doon sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. 'Di ba? Ibigin mo ang iyong kaaway. Abay, pagpalagay natin, tama sila, sinisira ko, tama ba pagbantaan niyo buhay ko? Ha? Parang hindi ganun ang dating daan eh. Parang hindi naman ganun yung mga taga-iglesia Iglesia ng Diyos na isa, yung pinag-anuhan din ni Soriano. Parang hindi naman ganun ang mga Katoliko, yung born again. Ha? Maliliit lang simbahan nila pero totoong naglilingkod sila, totoong may pag-ibig sa mga taong nagkakasala. 'Di ba? Sige nga, takam na takam kayo no, galit na galit kayo no. Yan ba tinuro sa inyo ni Manalo? O, hindi na makapagsalita. Eh, siyempre, hindi ko naman naririnig. So, mga kababayan, bumalik ko tayo kung saan tayo napupunta eh. Kayo kasi, oh, topic natin tungkol kay Baligod, napunta tuloy sa iglesia. Alam mo, best friend ko yung Iglesia ni Cristo eh. Oh, dyan sa Titan na, kung ayaw mong magkatai-tai ka, umayos ka. So yun mga minamahal ko mga kababayan,
Muli po sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.